Si mama, when she had me, ano po siya, yung age ko po ngayon. 19, Opo, right. 19. So, sinasabi niya po sa akin parang, hindi naman po siya nire-regret niya kasi masaya po siyang andito kami ng mga kapatid ko, especially kaming yung mga panganay, ganyan. Oh. Pero syempre, sabi niya parang I should work on myself po talaga muna. Yun yung wish niya na sana nagawa niya for herself. Hindi na po sa nire-regret niya na andito kami. No, I understand that. Yeah, Oo. pero yun, parang lagi niya po sinasabi na we should learn from her. Ganda. Opo. Oo, na parang hindi siya, she's not regretting it. She's very happy that she has you and your other sibling who was born a couple of years earlier. Opo, Oo. yun nga po. Pinagbubutihan niya naman yung ginagawa niya, like first school, ganun. Binibigyan ko siya ng pakonsuelo. Anong hiningi sa'yo ng mami mo kapalit nito? Dapat maging mabait daw po ako. Tapos po, yun po, dapat po, lagi ko daw po galingan po yung pagbawork ko po. In the narrative of your mother, sabi niya at 19, she was confused nung nagbubuntis siya sa'yo. Opo. It was a low point in her life because of many things. Maraming mga dahilan. Takot na takot siya sa lola mo. Super. Sumagi sa kanyang isipan na hindi ka ituloy. And I know this is not the first time you're hearing this. Pero pag naririnig mo na muntik kang hindi ituloy ng mama mo, anong reaction mo? Siyempre, mas grateful po ako na buhay ako ngayon. And kaya nga po gusto ko ding i-prove kay mama na hindi naging mali yung desisyon niya. Na, well, of course, younger po siya noon, so takot siya. Pero gusto ko i-prove sa kanya na dati yun. Yun yung past. Ngayon po, I will do my best to make her proud. Yun yung reaction ko po doon. Actually, I think yung iba, ina-expect nila na magalit ako sa mother ko or ma-disappoint ako. Pero, naintindihan ko po kasi siya na super bata niya noon. So, syempre may fear. Pero ngayon ngayon po na she's older, andito na kami, gusto ko pakita sa kanya na you made the right choice and there's nothing to fear anymore kasi andito kami. It took a lot of courage for your mother to actually include that in her narrative. Pero, hindi nagtatapos doon. Nagduda siya, sumagi sa kanyang isipan, nagdasal, pumunta ng simbahan, at nagdesisyon. Para sa akin, that's the story of humanity. 1 taon! Ang tagal-tagal naman po nun. Kasama mo naman kami. Hindi ka maiinip habang naghihintay. Tsaka magiging masaya tayo, Jillian. Hanggang sa hindi mo mamalayan na lumilipas na yung araw, magugulat ka na lang, tapos sa pala yung 1 taon. At 19, your mama had you. Sabi niya, in her words, she was a rebel daughter. Ngayon, 19 ka. If you were to describe yourself, paano mo gagawin? Ako po kasi sobrang driven po ako sa future ko. Gusto kong, pa-plug ko yung show ko. Gusto kong maabot yung mga pangarap ko po talaga. Kasi it's not just for me. Kasi gusto ko pong parang makontinue ko yung buhay ng mother ko na hindi niya na-experience, kumbaga. So, kunwari, gusto niya po maging doktor. Parang ang role ko, doktor ako. Parang at this point in your life, at 19, ang alam mo lang, gusto mo lang ipagpatuloy magtrabaho. Kasi you want to be able to provide for your family, especially your mom. Yes, and not just provide po na financially, Yes. I want to make her proud. Parang ang anak po kasi is yung reflection ng parents nila. So gusto kong maging magandang reflection of my mother. Parang gusto ko pakita sa mga tao, I was raised by my mom, driven ako sa buhay ko, ito yung na-achieve ko sa career ko, and kasi connection ko yun sa mother ko. That's because of her.